Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Mga kaigo, minsan na po tayong na-invite as a resource speaker ng isang municipal jail station dito sa Bicol Region. Yung dati kasing warden doon, kababayan natin at nagsulat po sa atin mga kaigo na kung pwede mag-conduct ng seminar or lecture na ang title daw po is How Criminal Mind Works. Okay? At tinanggap naman natin mga kaigo kasi yan man talaga ang pinapag-aralan natin sa profession natin na criminologist or registered criminologist. Okay? So pumunta tayo doon, discuss tayo, diniscuss natin yung legal definition of criminal, psychological definition, sociological definition, and the likes. Basta everything po about criminals. So nagpakita din tayo ng mga videos regarding ng mga interview ng mga criminals, ng in-interview ng media. And after po nung discussion natin mga kaigo, may nagtanong po na isang jail officer. Sabi niya, so ibig po sabihin sir is merong isang profession na pinapag-aralan ang mga criminal. Sabi ko, yes sir. Kasi ang akala niya mga kaigo na ang kursong BS Criminology ay more on physical activities. Kasi yan daw ang nakikita niya sa social media, sa mga schools, etc. Sabi ko, sir, yung mga physical activities lang po yan is a part of BS Criminology. So ang pinapag-aralan namin talaga is yung regarding crime, criminals, and of course criminal behavior. So na-amaze siya kasi merong kurso na napapag-aralan yung about sa criminality. So parang na-amaze siya. Okay, bakit ko binabanggit ito mga kaigo? Kasi, so in relation to this, nakakakita kasi tayo ng mga comments sa social media, specifically mga kaigo sa Facebook, ng mga comments regarding na ang criminology students now magaling sa, lalo na yung word na mase-mase, na dinidisregard daw ang academics. Okay? So kaya sa video na ito mga kaigo, okay, i-discuss po natin kung ano talaga ang pinapag-aralan sa Bachelor of Science in Criminology. Kasi tignan niyo ito mga kaigo, nakita natin ito sa Facebook. Sabi niya, so hindi ko na po babanggitin kung sino ito, nakapublic naman Facebook. Kaya hindi naman siguro bawal na banggitin natin dito. Sabi niya, siguro 12 units yung mase-mase sa new curriculum. May bagong CHED memorandum pala. Kasi mga kaigo, may mga video po kasi sa ibang school, may mga sa Facebook, maski mag-browse kayo mga kaigo na first year pa lang, meron ng tusok ulo, duck walk, lalong-lalo na yung reception rights ng first year pa lang, etc. ang criminology student is doon pa lang sa gitna, duck walk na yung isang first year criminology student and the like, basta yung tinatawag na may mase-mase, etc. Okay, meron pa isa, sabi pa dito, ano ang dapat ang unahin ng mga crime school? ACADS or mase-mase? Okay? Kasi maganda din tanong yan. Okay. So, sa mamamagitan kasi ng mga video na yan, mga kaigo, nagkakaroon na po ng misconception ng ibang tao kung ano talaga ang pinapag-aralan natin sa criminology, sa mundo ng criminology. Mase-mase ba? Or ACADS? Okay. Meron din tayong nakita na nagbigay ng kanyang opinion doon sa nakikita natin sa social media. Tignan niyo, medyo lang mahaba ito, pero napaka-importante po na i-discuss natin para po mapaliwanagan yung mga nakakakita ng mga ganon. Sabi niya, hindi ako nang babash. Ang akin lang naman po, mag-focus tayo sa ACADS ng mga students. Which is, totoo naman po yan mga kaigo. Kasi, sa criminology, may board exam po yan. Okay, dahil kasi sa physical activity siguro, nadidisregard na yung academic side ng isang student. Tuloy natin. Kung paano sila makapasa sa board exam, tama din po yan. Kung paano nila ma-apply yung natutunan nila sa school nyo pag nasa serbisyo na sila. Pwede nyo na sila i-prepare physically through jogging, push-up, pull-ups, or sit-up on a weekly or monthly basis para prepared sila sa agility test during application nila sa mga bureau na papasukan nila. Pero yung tusok ulo, hands back lean, gamit nila, duck walk, papasok ng campus, dala gamit nila, malasan, may eco-eco pa. Hindi ko alam yan. Paano ba yun? Siguro sa mga ROTC officer, no? Hayaan na natin sa mga training centers and academies, yung mga yun, sagrado yun sa kanila. Isa yan sa ways para maalis ang civilian mentality sa mga trainees
and maging prepared sila sa real McCoy. At isa pa, may tusok ulo man kami magdamag, magbabad sa rubruban buong araw, may sahod kami, just saying. Sabi niya. So disclaimer, this opinion expressed here belongs solely to me and do not reflect the views of my employer. Okay, so nagkakaroon, yan po ang issue ngayon mga kaigo. Kasi ang akala nila is pure physical ang criminology. Ang akala ng iba is mga ganun. Mga kaigo, ganito po yan. Tama po yung mga observation nila. Siyempre, opinion lang nila. So, magbibigay po din tayo ng opinion. Okay. Mga kaigo, minsan, nakadepende po kasi sa dean. So, as ako, isa din po din is, depende po kasi sa magiging sistema niya or ano po yung focus ng kanyang programa. Okay. Kasi, kung ang focus po ng isang dean is i-prepare sila sa pagiging police, i-prepare sila sa pagiging sa tri-bureau, malamang sa malamang is there is a big possibility na ang focus niya talaga is more on physical activities. So, nangyayari yan, push-up, etc. May everyday ganyan. Ngayon, kung ang isang dean naman ay ang kanyang purpose ay i-prepare ang kanyang mga criminology students sa board exam, so, ang mga programa niya po is nakatutok talaga doon sa academics. So, more on academics. So, gagawa siya ng mga programs na it will elevate the academic performance of his or her criminology students. So, may mga din naman na binabalance sila. Okay? As a din kasi, lalong-lalo na po ako, ang aking sistema is nakafocus talaga sa academe nila. I am preparing them lalong-lalo na po sa board exam. Kasi at the end of the day, yun man talaga ang babagsakan ng isang criminology student, majority, na mag-board exam. Okay? Yung mga physical activities, kasali pa rin po yan. Kasi may mga ibang school na may mga jogging-jogging pa rin, weekly basis. Okay? Those are just part of BS Criminology. Kasi mga kaigo, kung titignan kasi natin yung history po ng Bachelor of Science in Criminology, dati, pang-pulis po talaga yan. Kahit titignan niyo po history-wise. Okay, nabago lang po, etc. Nakaroon ng board exam, ganyan-ganyan. Kaya, mga kaigo, titignan po natin kung ano talaga ang pinapag-aralan ng isang BS Criminology students. Okay, unahin po natin yung nakalagay sa RA 11131. So, ano ba ang RA 11131? So, ito po yung also known as the Philippine Criminology Profession Act of 2018. So, yan po yung short title mga kaigo. Now, kung pupunta po tayo dito sa Section 4 sa E, andyan po yung ibig sabihin ng criminology. So, basahin natin. Criminology refers to the scientific study of crimes, criminals, and victim. It also deals with the prevention and solution of crimes. So, mga kaigo, meron pong 3 subjects, base po sa RA 11131 mga kaigo, meron pong 3 subjects na pinapag-aralan ang sa BS Criminology or sa Criminology. We have the crime, criminals, and victims. Okay? Siyempre, andyan yung prevention and solution of crimes. Now, mga kaigo, meron ba dyan push-up? Meron ba dyan sit-up? Well, sasagutin natin yan mamaya pag tapos na natin. So, yun po ang sinasabi ng RA 11131. So, ibig sabihin mga kaigo, ang isang criminologist, pag-graduate na, isang criminology student, pag-graduate niya, marunong na siya kung ano ang crime. Marunong na siya kung ano ang mga iba't iba na mga criminals. Marunong na siya kung ano yung victims. And of course, marunong na siyang gumawa on how to prevent crimes and give solution to a crime. Base po sa RA 11131. Ngayon mga kaigo, punta naman tayo sa CHED Memorandum number 5, Series of 2018. So ano itong CMO? Ayan po, Policies, Standards, and Guidelines for the Bachelor of Science in Criminology Program. Dito naman mga kaigo, ine-explain naman dito kung ano yung nature ng criminology. Ano po ba ang nature ng ating kurso? So ito, basahin natin ano. Nature of the field of study, which is yung criminology. The field of criminology is the study of crime and the various agencies of justice as they operate and reach to crime, criminals, and victim. It is therefore the mission of the criminology program. So ito it is therefore the mission of the criminology program. Ito ang sinasabi. To provide the community with professionally competent and morally upright graduates who can deliver efficient effective service in crime prevention. Ano pa? Crime detection and investigation, law enforcement,
public safety, custody and rehabilitation of offenders, and criminal research among others. Kung nakikita natin mga kaigo, dapat pag-graduate ng isang criminology students as per CMO na ito, dapat po magaling sa mga bagay na yan. Okay, meron bang push-up, meron bang sit-up, dapat magaling? Wala, pero sagutin natin yan. So, yun po yung pinaka-nature ng criminology program mga kaigo. So, dapat magaling sa law enforcement, research, correctional administration, criminal detection and investigation, and among others. Okay? Ngayon mga kaigo, bakit po sa kursong criminology ay may mga sit-ups, may mga push-ups, may mga tusok ulo na tinatawag? Kasi unang-una mga kaigo, ang criminology is mandated po na kukuha ka ng ROTC. So ang ROTC mga kaigo, kasali na po yung physical activities, marching, facing, salute, push-up, sit-up. Diyan po nangyayari yung mga activities na yan. Usually po, nangyayari po yan sa pag first year ang isang criminology students. Okay? Kasi although ang ROTC may academics din naman yan. Kasi doon yung matutunan yung military leadership, military courtesy, military, basta everything about military. So, depende na lang kung sino ang maghawak sa inyo dun sa branches ng AFP, Navy, Air Force, or Army. At isa pang mga kaigo, may OJT kasi, may practicum. Okay. Halimbawa po ang isang criminology student na pag na-deployed po sa community, siyempre tatawagin silang criminology intern. Siyempre, na-deploy sila sa PNP. Siyempre, ang ituturo ng PN personnel is paano po maging isang, ano po yung nature ng policing or sa PNP. Siyempre, kasali na dyan ang maaari silang mag-jogging, maaari din silang mag-push up, and etc. Same as sa other tri-bureau. Kaya meron po kayong nakikitang ganyan na mga physical activities sa BS Criminology. Okay, in conclude mga kaigo, sa mga criminology students natin, napaka-importante pa rin po ang i-focus ninyo ang inyong academics. Okay? Kung nangyayari man na merong ganyang mga physical activities, huwag nyo pa rin kalimutan na ang baksak ninyo ay mag-take ng board exam. Yan pa rin ang importante. Okay? So, itong mga nag-comment, syempre, those are opinions. Totoo naman kasi. Kasi minsan, ang isang criminologist, nagfo-focus na sa mga ganyan, etc. Binabaliwan na lang yung academic life niya. Okay? Sabi nga nila nung mga classmate ko noon, teacher ko noon, may mga Bachelor of Science in Criminology, major in ROTC. Bachelor of Science in Criminology, major in push-up. Kasi yun lang. Pagdating sa physical activities, ang galing-galing. Pero pagdating sa mas important na academics, mahina sila. Okay? So, yan po ang pinapag-aralan sa BS Criminology. At yan po din ang comment natin doon po sa naman nakikita natin na mga physical activities. Okay? So, nasa sa inyo na ako kung may gusto kayong sabihin, bakit may mase-mase, etc. Comment nyo na lang sa baba. Okay? So,